Kamusta mga kasine, andito naman tayo sa palabas na hango sa totoong pangyayari ngunit may mga binago lang upang mas dramatic ang palabas na may pamagat ng Narco Saint na lumabas noong 2022. Isang lalaking nangarap umasenso sa buhay ngunit nakulong at naging isang espiya ng NIS. Kung hindi mo pa napanood ang part 2 ay ilalagay ko lang ang link sa description box upang iyong masubaybayan ang pangalawang kabanata ng palabas. Bago magsimula, maaari bang pa-subscribe at pahit na din ang notification bell para makagawa pa kami ng ganito. Salamat sayo. Kalaunan nag-usap na nga sila habang niyaya naman niya ito kumain, ngunit galit naman itong tumanggi dahil sa ginawa ni Pastor sa kanya. Sinabi din niya, bakit mo pinatay si Park Hang-soo? Tumugon naman ito na lahat ng pangyayari sa buhay natin ay nakaplanado yan ng Diyos, pati na ang kamatayan natin. Tinanong niya ito ulit kung bakit siya bumalik ng Suriname, agad naman niyang pinagtapat na magbebenta ito sa Korea ng pinagbabawal na gamot, kaya ito bumalik ng Suriname upang kumita ng pera. At balita din niya na marami akong makukuhanan dito dahil nawala ang kanyang negosyo pati pera at ito na lang ang kanyang magagawa. Sinabi naman ni Pastor na malaki ang kitaan ng coke. Agad naman itong tumugon na nakausap na niya si Chen Shen at doon na siya kukuha. Nagsalita naman si Pastor na ment lang ang binibente ni Chen Shen at gawa lang ng tao, hindi gaya ng coke na natural na biyaya mula sa Diyos. Dito sinabi din niya na ang kakarampot na coke na kanyang binibente sayo ay sakin din kinukuha, kaya mapapamahal ka kung sa kanya ka kukuha. Kalaunan nagkasundo na sila tungkol sa pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Maya-maya lang din ay tinawagan nila si Choi Chang upang makausap siya ni Pastor John. Dito nagpakilala si Pastor habang nagpakilala naman si Choi Chang bilang si Gu Sangman. Tinanong naman ni Pastor na imposible ba makapagpadala sa Korea mula sa Suriname at ano ba ang paraan o kalakaran para makapasok ang epektos. Humingi naman ito ng paumanhin dahil negosyo daw ito at hindi pwede ibunyag kung paanong paraan. Binigyan naman niya ng simpleng paraan kung paano makapagpuslit. Dito pinaliwanag niya na malakas kumain ng manok ang US force sa Korean at 60% ay nai-import mula sa Brazil. Kaya pwede nating ipasok sa loob ng manok at dediretso ito sa Gangnam na di na kailangan dumaan ng customs. Hiniling naman ni Pastor na pwede ba sila mag-usap sa personal. Sinabi naman ni Choi Chang na pwede ka naman pumunta ng Brazil at dito tayo mag-usap. Agad namang tumanggi si Pastor dahil marami umano itong gagawin sa simbahan. Kaya minarapat na lang ni Choi Chang na siya na lang ang pupunta ng Suriname. At dito natuwa naman si Pastor dahil sa magandang desisyon niya. Nagsalita naman si Kang In-go at nagpaalam na din. Sinabi niya kay Pastor, dahil magkakatrabaho na tayong dalawa ay pwede ba nating pag-usapan ang kondisyon ng negosyo at maaari bang 50-50 ang hatian natin? Tumugon naman si Pastor na, kapatid, pag nasisilaw ka sa kayamanan at kung lumalaki ito isinisilang nito ang kamatayan. Kaya gawin nating 70 sakin 30 para sayo. Napailing na lang si Kang In-go. Sinabi na lang ni Pastor na pagdating na lang ni Mr. Gu pag-usapan natin ulit ang hatian at dito napaisip naman si Choi Chang dahil mas delikado ang kanyang gagawin at kung hindi naman ito pupunta ay mabubunyag ang kanilang plano na mahuhuli si Pastor John. Sinabi din niya na 3 taon ko na siyang hinahabol ngunit di ko pa siya nakikita ng personal. Kalaunan naghanda na ito upang pumunta ng Suriname. Tinawagan din siya ni Kang In-go upang bigyan babala na mag-iingat sa pagpunta dito at maghanda ng isusuot na magmumukhang bigatin na sindikato at dito nakarating na nga siya ng Suriname. Sinundo naman ito ni David Julio Park at nagpakilala na tagapagpayo ito ni Pastor John. Pinakilala din niya si Deacon Lee Sang-jun at nagpakilala din siya na si Gu Sangman. Kinuha naman ang passport nito upang tignan ang nakaraan niyang biyahe at dito nagtungo na nga sila papunta sa palasyo ni Pastor. Sinalubong naman siya ni Kang In-go at pinakilala kay Pastor John. Maya-maya lang din ay nag-usap na sila upang tignan ang mga dapat gawin. Dito sinabi ni Sangman na mataas ang GDP ng Timog Asya kasabay pa sa paglago ng China. Ang resulta, tumataas din ang demand ng pinagbabawal na gamot. Tumugon naman si Pastor na kunti lang bumibili ng coke sa Korea. Agad naman sinabi ni Sangman na pumipila ang mga Koreano para bumili ng Mercedes-Benz at Chanel na bag. Kaya yun ang kapangyarihan ng luxury goods. Pinahiwatig din niya na panahon na para sumikat ang pinagbabawal na gamot ng Colombian. Nagsalita din si Kang In-go na gagawin naming isang bagsakan na lang dahil magsusupply kami sa China, Japan at Korea. Bigla naman dumating ang tauhan ni Pastor at may binulong ito sabay abot ng passport ni Gu Sangman. Sinabi naman niya na magpahinga muna kayo upang makapag-relax ka naman dahil mahaba-haba ang iyong biyahe. Agad naman
naman niyang inutos na ihatid ito sa kwarto. Habang naglalakad sila ay nag-aalala naman sila sa kung anong gagawin sa kanila, at dito sinamahan na sila sa isang silid na walang bintana na may dalawang kama. Iniabot naman ang isang papel kay Pastor ng kanyang tauhan, kinausap naman sila ni Pastor at tinanong niya si Sangman kung bakit ito pumunta ng Suriname sa nakaraang 2 taon, at pinakita din sa kanya ang papel na nagpunta ito sa US Embassy. Dito nagalit si Pastor dahil mukhang niloloko lang siya ng mga ito. Nagsalita naman si Sangman na pumunta nga ito ng US Embassy dahil may kakilala itong empleyadong nalulong sa sugal at sangkot sa smuggling. Kaya nilapitan ko ito upang humingi ng tulong kung makakakuha ba ako ng coke dito. Sa embassy din kami nagkita dahil may utang ito sa mga insik at takot lumabas, at nang makita ko na ment lang pala ang nasa kanya ay umalis na ako. Tinanong din ni Pastor kung ano ang pangalan niya. Sinabi naman niya na Douglas Harper ang pangalan nito. Nagalit naman si Pastor dahil ano ba talaga ang ginagawa nila dito. Nagalit na din si Sangman at umalis dahil hindi umano nito nirespeto ang kanyang mga sinasabi. Sinabi din niya kay Kang In-go kung saan ba niya ito sila nakuha at mukhang mga baguhan na mga unggoy. Habang pinipilit naman siyang pinapakalma ni Kang In-go, bigla namang nabaling ang atensyon ni Pastor dahil naglalaro ang kanyang team na gusto. Maya-maya kinausap niya si David upang tignan kung may pangalan ba sa US Embassy na Douglas Harper. Kinabukasan nakipagkita si David sa kakilala niyang nagtatrabaho sa US Embassy upang alamin kung meron nga bang pangalan na kanilang hinahanap. Agad naman niyang iniabot ang pera sa lalaking naghihintay sa kanya. Nag-usap naman si Kang In-go at Choi Chang tungkol sa problema nilang haharapin. Dito pinaliwanag ni Choi Chang kaya hindi siya gumamit ng passport na malinis upang hindi siya mahalata. Sinabi din niya na totoong nagtatrabaho si Douglas Harper sa US Embassy, talagang tiwaling tao yun kaya siya ang ginamit ko. Sumagot naman si Kang In-go na sana sinabihan mo ako bago ka pumunta dito. Pinaliwanag din ni Choi Chang na ang lahat ng ito ay parte pa rin ng plano ni NIS kaya magtiwala ka lang. Maya-maya lang ay napansin naman nila na may mga sasakyan na pumunta sa kanilang hotel. Habang naghihintay si David sa lalaking nakausap niya, tumawag naman bigla si Pastor at sinabi na umuwi ka na lang dahil 5 oras ka na naghihintay sa kanya, wala pa rin siya. Tinawagan din si Bayan Ki upang tapusin na ang 2 Koreano. Sinabi din niya sa kanyang kasamahan na patayin lahat ng CCTV upang hindi sila makita, at dito naghanda na nga silang nalusubin ang kwarto nila Kang In-go at Choi Chang. Habang pinipindot ng waiter ang doorbell ay wala naman tumutugon sa loob. Nang papaalis na sana si David na may bigla namang kumalabit sa kanya at yun pala ang kanyang nakausap kanina. Dito iniabot naman niya ang supot na may lamang listahan ng taong nagtatrabaho sa US Embassy. Agad naman niyang tinawagan si Pastor upang ipagbigay alam na totoong may Douglas Harper na pangalan na lubog sa utang at lolong din ito sa sugal. Dahan-dahan namang pinapasok ng waiter ang card upang mabuksan ang pinto. Bigla ding tumawag si Pastor kay Kang In-go at sinabi na may ibibigay ito sa kanya. Habang nakikipaglaro si Pastor sa kanyang mga babae ay dumating naman sila Kang In-go at Choi Chang. Agad naman niya ito kinausap upang humingi ng tawad dahil sa ginawa niyang pagtrato sa kanila. Upang mahimasmasan si Sangman ay sinabi niya na magpapadala ito ng 2 toneladang coke gawa ng pinag-usapan nila. Tumugon naman si Sangman na ikaw dapat ang maghahatid papunta ng Brazil. Pumayag naman si Pastor at sinabi na masyadong malaki ang shipment kaya bigyan mo ako ng 1 buwan. Nag-alangan naman si Sangman noong una pero kalaunan pumayag na din ito. Tinanong din niya ito kung paano ba ibibigay ang paunang bayad sa kanya. Dito sumagot siya na papakita mo muna kay Kang In-go saka ko ipapadala ang paunang bayad. At agad naman silang nagkasundo sa pinag-usapan. Nagsalita din si Pastor tungkol sa hatian nila ni Kang In-go. Sinabi niya na sa akin ang 60 sa iyo ang 40 dahil hindi daw papayag ang Diyos na mas mataas. Pumayag na din si Kang In-go upang matapos na ang kanilang pinag-usapan. Agad ding sinabi ni Pastor bakit di tayo magdiwang at kumain ng sabay para sa deal natin. Maya-maya lang din ay may nagaganap na kantahan at sayawan sa palasyo ni Pastor. Habang kumukuha ng pagkain sila Choi Chang ay bumulong naman si Kang In-go na pwede mo ba akong ipakilala sa agent ng Suriname. Tumanggi naman ito dahil malaki ang posibilidad na mahuli kayong dalawa. Kaya mas mabuti na hindi mo siya kakilala at magtiwala ka lang. Pagkatapos kumuha ay nagtungo na nga din ito kung saan nakaupo sila Pastor John upang sumabay sa pagkain. Niyaya naman si Kang In-go na tumira sa bahay ni Pastor hanggang sa matapos ang kanilang deal. Agad naman niyang sinabi na wala ka pa rin bang tiwala sa akin. Dito sinabi din ni Pastor na hindi naman kita ikukulong. Gusto ko lang may kasamang manood ng baseball dahil magkapariho tayo ng iniidolo. At naaawa ako sa iyo nang tumira ka sa mabahon bodega mo noon, parang nadurog ang puso ko. Agad naman nagsalita si Kang In-go, yung sinira mo ang aking skate, nadurog din ba ang puso mo?
Bigla naman nag-iba ang ugali ni Pastor dahil hindi lang siya ang nawalan at din rin niya sinasadya na pumalpak ang negosyo niya. Maya-maya habang nasa banyo sila Choi Chang ay nagsalita naman si Kang In-go at nagpahiwatig na malabong mahuli ang coke ni Pastor na nasa skate ko dahil yun ang sabi ng nakasama ko sa kulungan. Dito tinanong din niya kung may kinalaman ba ang NIS na nasa Suriname sa pagkakahuli ng skate ko. Agad naman sinabi ni Choi Chang na pinigilan lang nila ang pagpasok ng pinagbabawal na gamot sa Korea. Nagalit naman bigla si Kang In-go dahil niloloko umano siya. Sinabi din niya na tinaya niya lahat ng pera sa negosyong yun tapos lolokohin lang siya. Humingi naman ng tawad si Choi Chang dahil hindi umano niya balak sarain ang buhay nito. Bagamat interes lang ng bansa ang kanyang inaalala dahil sa pagpasok ng coke sa kanilang bansa. Habang nagtatalo sila bigla namang pumasok si David kaya nahinto ang kanilang pagtatalo. Kinabukasan sinundo ng mga tauhan si Kang In-go upang tumira na sa bahay ni Pastor. Hinatid na din si Sangman patungo sa paliparan. Agad namang siyang sinalubong ni Pastor at binati ng magandang araw. Dito sinabi din niya na pwede mo ba akong samahan mag-jacuzzi upang makapagpahinga ang katawan mo. Tumanggi naman ito at mag-ikot-ikot na lang muna siya sa palasyo. Habang nasa kwarto ito ay nakita naman niya ang isang grupo na hinihila ang mga kasama nito kaya agad niyang sinundan. Dito nasaksihan niya na pinapagalitan at pinaparusahan ng isang babaeng. Nakita din niya na may umiiyak na bata. Agad naman niyang kinuhaan ng video ang nagaganap na pananakit. Nakita din niya ang mga batang umiinom ng pinagbabawal na gamot. Ilang araw lang ay naghihintay na sila Pastor John na dumating sa paliparan ang mga Colombian sindikato upang makuha ang pinagbabawal na gamot. Agad naman iniabot ang munting regalo na bola para sa anak ng pinuno ng sindikato. Dito sinubukan na ni Bayan Ki ang coke. Tumango naman ito at maganda daw ang pagkakagawa kaya natuwa si Pastor sa epektos na dumating. Pagkagabi nagpunta ito sa Chinatown upang makipagkita ka Chen Shen. Nang dumating ito sa kasino ay tinawagan niya si Choi Chang upang ipagbigay alam na pinuntahan niya si Chen Shen. Habang nag-uusap sila bigla na lang ginulpi si Kang In-go at nadinig naman ito ni Choi Chang. Nilabanan naman niya ito isa-isa kahit pamadami sila at dito bigla na lang may sumulpot sa likuran niya. Bigla ding binagok ang kanyang ulo sa mesa, binuhusan naman siya ng tubig kaya nagkamalay ito. Nang paglingon niya nasa bakura na pala siya ng mga buwaya. Sinabi naman ni Chen Shen kung bakit ka nakipagsusyo kay Pastor. Sumagot naman si Kang In-go na hindi ko rin gusto makipagnegosyo sa kanya. Nang aakma na siyang tatapusin sinabi nito na tutulungan kitang mawala si Pastor para makuha mo yung coke. Sinabi naman ni Chen Shen sa paanong paraan mo ako tutulungan. Sumagot naman ito na may tamang oras kung kailan siya tatapusin at kunin natin ang coke para maibenta sa Korea. Sumang-ayon naman ito at pumayag pero kailangan muna mawala si Pastor John dahil kung hindi siya naman ang tatapusin nito. Kalaunan pinakawalan na din siya at agad naman niyang tinawagan si Choi Chang upang sabihin na ayos lang siya at buhay pa. Tinanong din niya kung bakit hindi siya tinulungan ng taga-NIS at hinayaan lang siyang tapusin siya ng mga insik. Humingi naman ng tawad si Choi dahil sa nangyari sa kanya. Kaya mula sa araw na ito pagtutuunan na namin ng pansin ang kaligtasan mo. Ilang minuto lang din ay dumating naman ang mga tauhan ni Pastor upang sunduin siya. Binuksan din niya ang telepono upang matrack ang kanyang lokasyon. Habang nakasakay ito sa sasakyan pinasuot naman ito ng itim na tela, maya-maya lang din ay dumating na sila sa bodega, agad naman siyang kinausap ni Pastor kung anong nangyari sa mukha niya. Tugon niya na may nakaaway lang ito sa kasino dahil naubos ang kanyang pera sa pagsusugal. Napansin din niya ang 1 toneladang coke kaya agad niyang kinuha na ng larawan upang mapadala sa Brazil. Natuwa naman si Choi Chang dahil nahulog na sa bitag si Pastor at dito nagpadala na din sila ng paunang bayad na $8 milyong. Natuwa din si Pastor dahil dumating na din ang paunang bayad ni Sangman. Nagplano na din si Pastor kung saang ruta dadaan ang kanilang shipment at mas ligtas daanan. Kinabukasan tinawagan niya si Choi Chang upang sabihin na may ruta na sa kanilang pakikipagkita kaya sinabi din niya kung pwede ka ba sa Makalawa para sa pagkuha ng pinagbabawal na gamot. Sumagot naman ito na pwede naman basta sa Brazil lang ang pakikipagkita. Humiling naman si Kang In-go na pwede ba yung reward na 20 milyon para sakin ay ibigay mo na lang sa pamilya ni Park Ong-soo dahil kaarawan niya ngayon. Pumayag naman ito at gagawan niya ng paraan. Nagpaalam na din siya at nagpasalamat sa nagawa nito para sa bansa. At dito uminom si Kang In-go ng mag-isa habang inaalala ang kanyang matalik na kaibigan. Kalaunan naghanda na nga sila para bumiyahe papuntang Brazil. Binigyan naman niya ng baseball ball si Kang In-go ni Pastor John upang may pangpaswerte ito sa kanyang lakad. Nagtungo na nga sila sa border ng Brazil. Nag-anunsyo naman si David na 5 minuto na lang ay nasa lokasyon na sila. Nagpadala na din ng mensahe si David ng koordinasyon kay Sangman
naman upang magkita sila sa eksaktong lokasyon. Nag-radio na si Kang In-go sa kanyang mga kasamahan upang maiwasan ang karahasan at ipaalala na sundin lang ang napagplanuhan upang hindi pumalpak. Tinawagan na din niya ang Border Patrol ng Brazil at sinabi ang lokasyon ng pagtatagpo. Ilang minuto lang din dumating na sila at dahan-dahan na nilang binababa ang mga kargamento na may lamang pinagbabawal na gamot. Ilang sandali nang din dumating na din sila Sangman at agad niyang binati si Kang In-go. Nagsalita naman si Sangman na magsimula na tayo. Tumugon naman si David na ipakita mo muna ang pera para simulan na ang pagpapalit. Dito tinignan ni Bayan Ki ang mga pera kung totoo ba ito. At dito nagtatapos na ang ating magandang kwento. Salamat sa iyo. Kung nagustuhan mo ang palabas na ito ay maaari mong panoorin ang part 4 kinabukasan ng alas 5 ng hapon.